Yo, what's up mga katekram? Ayan, mapagpalang araw, mapagpalang gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. At syempre, nandito na naman po ang inyong lingkod upang maghatid sa inyo ng balita, no? Na mainit-init pa, no, dito sa Tekram community. Bago ako magsalita at magbigay ng reaksyon, nais ko munang ipaalala sa lahat na wala pong kinalaman ang manalastas at si Tatay Tekram sa magiging reaksyon ko dito. Sa nangyari ngayon na pakikipagkita ni Dave sa manalastas, baka kasi sabihin na naman ni Stephen, binayaran na naman ako. Kami. Kesyo ganyan ganito, walang ganon, simulat sa pool. At isa rin sa pag-uusapan natin dito is yung pagkatapos ng live na kung saan magkasama si Tech June at si Dave, no, sa live sa Tekram channel, nakita natin ang post ni Stephen Montialto. Ayan, ipapaliwanag ko sa inyo kung tungkol ba saan o about ito para sa akin, ha. Okay? Alam ko naman na napanood nyo na yung video. At alam ko ang tumatakbo at pumasok sa isip nyo. Una, baka ipadagdag na naman ni Dave sa sisingilin niya na revenue. Kasi syempre, di ba, nung mga nakaraan kita nyo naman, naririnig nyo kung paano niya sabihin na kunin niya yung kinita doon sa mga video na nandun siya. Ngayon live, nandyan siya. Baka mamaya isama niya na naman yon. Di ba? Pag may kinita yon. Isa yan sa alam kong iniisip nyo. Pangalawa, babalik na ba si Gador sa manalastas? Isa rin yan sa iniisip nyo. Alam ko yan sa mga katekram natin dyan. Pangatlo, tatanggapin ba ni Tatay Ramil itong si Dave? Isa rin yan sa mga tanong nyo sa isipan nyo. Tama? I-comment nyo sa comment section kung mali ako. Diba? Alam nyo guys, no? Mag-aayos sila pero wala nang balikan. Yun yung nararamdaman ko. Okay? Yun yung nararamdaman ko. Kahit alam natin na wala naman silang sinasabi about sa pababalikin, kung pababalikin or gusto ba bumalik ni Dave. Pero alam ko, di pa rin kayo kumakalma. Okay? Di ko kayo pipigilan sa inyong mga nararamdaman dahil respeto ko yan para sa inyo kasi yan yung nararamdaman nyo eh. Di ba? Yan yung nararamdaman nyo eh. So, wala po akong kailangang sabihin sa nararamdaman nyo. Okay? Kasi tao lang tayong lahat. Okay? Tao lang tayong lahat. Alam ko maraming nasasaktan dyan kasi nga sa mga lumalabas sa salita, di ba? Mga kilos ni Dave. And then, boom, nakita natin si Dave sa mismong channel ni Tatay Tekram, which is kasama ni Tech June. Para sa akin guys, no, nakakagulat yun para sa mga katekram natin. Okay? Pero para sa akin, merong negative, merong positive dyan. Pero, dapat mas tingnan natin yung positive side. Mas piliin natin yung positive side kaysa dun sa negative side. Ano ba yung positive side? Magiging maayos na sila. Magkakaisa sila. Matatapos na yung gusot sa pagitan nila. Okay? Kasi alam ko, kahit na nag-live sila, sure ako sa karamihan, hindi pinapakinggan yung mga salita na binibitawan ni Tech June, ni Dave, kasi nakapokus kayo yung sa mga iniisip nyo na baka ganito, baka ganyan. Naiintindihan ko kayo kasi alam ko, nag-aalala kayo dahil sa mga nangyari at ipinakitang asal ni Dave at pananalita laban sa manalastas. Before, aminado ako, nainis ako kay Dave. Okay? Dahil sa mga ginawa niyang desisyon. Pero isipin din natin yung mga taong naging dahilan bakit siya nagkaganon. Huwag nating ibuhos kay Dave lahat. Tulad na lamang ni Stephen. Ayan. Imbis na mag-post siya ng maayos, halimbawa, good job, Kuya Biel.
Kung talagang totoong concern siya. Good job, Kuya Biel. Yung mga ganyan na di mag-trigger o pag-isipan itong si Dave ng pinaplastic, ang manalastas kasi gusto niyang makipag-ayos dahil alam niya, dehado siya. Dahil clear naman na walang magagawa itong mga wakwak na ito para kay Dave. Kundi mas lalo lang nilang ipapasama si Dave. Bakit ko nasabi? Kasi nga sa post ni Stephen na it's a prank. Iisipin ng iba baka pinaprank lang ni Dave. Pero ipapaliwanag ko sa inyo itong post na ito. Para sa akin, ang pinapatamaan niya dito si Dave. Basahin niyo maigi. Usong-uso ngayon. Yung akala mong totoo, yun pala, pinaglalaruan lang lahat. Si Dave ang sinasabihan niya dyan. Hindi ang manalastas. Hindi si Tatay Ramil. Si Dave na mismo. Kasi hindi niya alam itong pangyayari, panigurado. Hindi niya alam yan. Kaya eto ang na-post niya. Usong-uso ngayon yung akala mo totoo, yun pala pinaglalaruan lang lahat. Kumbaga parang kung ilalagay ko sa katayuan na sa yung sarili ko kay Stephen, parang feeling niya pinaglalaruan silang lahat ni Dave. Pinaglalaruan ng manalastas, pinaglalaruan yung mga wakwak. Yun yung feeling niya. Kaya na-post niya to. Kumbaga parang na-prank din sila ni Dave. Okay? Para malinaw lang. Yun naman para sa akin. Para sa akin yun Si Dave po ang pinaparinggan ni Stephen Montialto sa post na ito. Wala nang iba. Correct me if I'm wrong. I-comment nyo sa comment section kung ano yung paliwanag nyo dito. Pero yun yung paliwanag ko dito. Okay? Yun yung pakiramdam ko dito. Diba? Di ko alam kung tama ako o mali ako sa pakiramdam ko Yan, katulad niyan, nag-post siya ng ganyan. Diba? Na imbis ang i-post niya, tama yan, Kuya Dave, Kuya Biel, para maging maayos at magkaroon ng closure at hindi ka na mabash. Diba? Dapat ganun yung post niya, pero ito pa yung pinost niya. Diba? Mas lalo niyang ipinapasama si Dave. Diba? Mas lalo niyang ipinapasama si Dave. Anong isipin ng mga katekram? Diba? Yung iba dyan, iba yung isipin sa post na yan. Diba? So, totoo yung sinasabi ni Tatay Tekram before na wala talagang may tutulong itong mga wakwak na ito kay Dave. Mas lalo nilang ipapasama. Okay? Totoo. Kaya ako, magbibigay ako ng reaction dito base lang sa mga kaganapan, sa mga nakita, sa mga narinig ko sa live, at isasama ko na din yung, itong post ni Stephen. Kung mapapanood natin ang video, kung mapapanood natin ang video, ang una ko napansin talaga dito, ito, sasabihin ko talaga yung totoo. Walang samaan ng loob, walang hinanakitan, Ang una ko napansin, isa lahat ng nangyari sa mga pinagsasabi ni Dave at mga ikinilos niya laban sa manalastas, bakit parang walang nangyari? Diba? Bakit parang walang nangyari? Parang wala lang. Diba? I mean, di ko man lang naramdaman na nagsisisi ba talaga siya or nahihiya siya sa nagawa niya. Diba? Pero malay natin, diba? Yun ay pakiramdam ko lang naman. Pero sabi ko nga, mas piliin natin yung positive side. Etong mga feeling natin na yan is mga negative side yan. Na hindi makakatulong para maayos yung problema. So, dito sa nangyari na ito, merong negative, merong positive side. So, saan ba tayo? Saan nyo gusto? Ako kasi mas gusto ko sa positive side. Kung ano yung mga kabuti, doon tayo. Huwag tayo doon sa makakasama. Ibig sabihin negative side. 'Di ba? Mas masarap pa rin sa pakiramdam na makita sila. Kasi nagkaroon sila ng kahit papaano nagkaroon sila ng samahan Bakit hindi natin ibigay sa kanila yung pag-aayos? Yung iniisip nyo naman na baka bumalik si Dave kasi ayaw nyo bumalik sa manalasa si Dave. Sa palagay ko naman,
tutuldukan. Kaya nga sabi dito, ang tutuldok sa lahat. Yun yung title ng live, di ba? Ibig sabihin, tutuldukan lang yung mga issue, yung mga bangayan sa pagitan nila. Wala naman sinabing babalik na si Dave. Tama? Walang sinabing ganun. So bakit tayo mag-iisip agad ng mga ganung bagay? Wala naman silang sinasabi. Huwag natin silang pangunahan. Alam ko, nasasaktan kayo mga katekram kasi nakita nyo si Dave sa live. Dahil nga, nasabi nga ni Dave na yung revenue, 'di ba, ibigay sa kanya yung mga nandun siya sa video, 'di ba? Turo yun ng mga wakwak na nasa likod niya. Ayan. Turo ni Daisy, ni Stephen, at ang iba pa na nasa likod niya. Turo yun. Yun yung naririnig niya, yun din yung sasabihin niya. Kaya nga sumasalamin, di ba? Tingnan nyo, nung nandyan siya sa side ni Tech Jun, itong si Dave, mabait siya. Kumbaga si Dave, kung nasaan siya, yun talaga yung igagalaw niya, ikikilos niya. So, malalaman natin kung anong klase ng tao yung sinasamahan ni Dave. Dahil mismong si Dave, na-adapt niya agad yun. Eto, katulad nito. Etong live, di ba? Etong live na to, kung makikita natin. Di ba, hindi naman, oo, makikita natin na may galaw na may pagkamayabang pa rin. Kasi, nasanay na siya ilang, tagal niya rin doon, di ba? Nakasama yung mga ano na yun, yung mga wakwak. Masasanay siya, masasanay talaga siya. May pagkahambog. Di ba? So, yun lang naman aking mga mga nakikita. Okay? Doon sa sinasabi ko na parang wala nangyari. I mean, di ko malang nararamdaman na parang nagsisisi or nahihiya. And then, kaya naman pala makipag-usap. Bakit pinatagal pa? Isa rin yun sa napansin ko. Kaya naman pala makipag-usap Bakit pinatagal pa? Pero sabi ko nga, sa nangyari na ito, merong positive, merong negative. Mas piliin natin yung positive. Mas masarap sa pakiramdam yun. Tama? Kasi, tayo, libre naman ng magpatawad. Diyos nga nagpapatawad Tayo pa kaya? Ngayon, kung mapatawad po ng Manalasas family, si Dave, sa mga ginawa niya, yun yung nararapat. Yun yung tama. Hindi naman pwedeng habang buhay, magtanim ng galit, magtanim ng tampo, ang Manalasas family kay Dave. Hindi naman pwede yun Kasi hindi naman talaga nila kaaway yan si Dave. Diba? Nawakwak nga, diba? Nawakwak. Pero, yung sakit na ibinigay ni Dave sa pamilya, hindi nila malilimutan yun. Magiging aral sa kanila yun. At sila na yung bahala na mag-decide kung ano ba yung pangalawang hakbang o sunod na hakbang na gagawin nila. And, anong sabi nila? May proseso. So, ibig sabihin, dinadaan nila sa legal. Okay? Dinadaan naman nila sa legal Yun yung importante doon. So, pakinggan natin at magbigay tayo ng mga komento sa mga sinasabi po dito sa live. Okay? Yung pong mga tawag dito, yung mga batuhan po ng kung ano-ano, no, pwede na po natin yung itigil. Okay. Yung mga batuhan, pwede na raw itigil. Ito, ang masasabi ko dyan, Tech Jun. Kapag tumigil kami, ang tanong, titigil ba si Daisy? Titigil ba si Stephen? Kapag tumigil sila, titigil kami. Yun lang yun. Pero kapag may nakikita kaming hindi magandang, kasi hindi titigil yan panigurado Hindi yan titigil sila.
tingnan nyo ngayon, di ba? Kung ano-ano na sinasabi ni Daisy. Pag-uusapan natin yan sa susunod. Di ba? Kung ano-ano na sinasabi ni Daisy ngayon. Okay? Pwede na po natin yung bitawan. Ito namang ano ni Sir Tech Jun, respeto sa kanya. Okay yan. Maganda yung advice na yan. Okay? Wala namang problema sa advice na yan. Kayang-kayang sundin yan as long as yung mga wakwak tumigil din. 'Di ba? Okay? So, Dahil yung mga taong may kinalaman ho dun sa issue is nagkausap na po Sino ho dito ang masaya? yon ang importante doon. Kumbaga, sila yung involved sa issue and then nag-usap sila. Okay? So, kapag naayos nila yun, maganda. Okay? Maganda yung kumbaga, maganda yung kalalabasan. Kasi nga, di ba? Basta totoo lang. Di ba? Basta totoo. Makitang totoo. Talagang as in totoo na si Dave sa inyo. Totoo yung ginagawa niya na pakikipag-ayos. Di ba? Wala namang problema dun eh. Na nagkausap-usap na po kami. Bago na po. Nasira na yung before? Yung road? Ano ko yan? Kung makikita nyo guys, ako ramdam ko pa rin na talagang pinoprotektahan. Ito si Tech Jun, pinoprotektahan nila si Dave. Kasi nga, sinasabi niya, tigilan na yung mga batuhan ng salita. Ibig sabihin, tigilan na yung mga masasakit na salita para dito kay Dave. So, ramdam ko pa rin na pinoprotektahan nila itong si Dave kahit na sa kabila nung ginawa ni Dave. 'Di ba? So, mali na naman yung sinasabi ng mga wakwak na ginagamit lang si Dave. Okay? Mali na naman. Ang totoong gumagamit kay Dave is yung mga wakwak. At ang totoong pumoprotekta kay Dave, itong Manalasas family. 'Di ba? Ayun lang po ang aking pakiramdam, Kategram, wala kaming masyadong detalye na i-open up po sa inyo. Okay, walang detalye na i-open up kasi nga, nasa legal process. Okay? Nasa legal process. Kasi mag-uusap pa po kami sa mga susunod po na mga araw. Pero in general, Kategram, paayos naman po yung aming pag-uusap. Okay, so maganda rin yun, yung magiging maayos. Okay? So sana, maging totoo lang. Okay? Sana maging totoo. Okay? Hindi yung parang, yung iba kasi sinasabi nila na lumapit lang si Dave kasi nga nalaman siguro na magkakaroon ng 4-wheel si Luis. Di ba? Okay? Yun yung ng iba. Yun yung pananaw ng iba. So, hindi natin pwedeng pigilan yung pananaw nila na yun. Okay? Kasi pananaw nila yun eh. 'Di ba? So, kanya-kanyang pananaw yan. So, hindi lang po pwedeng i-disclose yung mga iba't ibang mga bagay. Pero, papunta ho tayo sa paganda. Okay? So, ayan. Pwede, baka it's your turn to talk. So yun, shoutout po agad sa 1,441. Ayan, so pakinggan natin itong si Dave, no, kung ano yung sasabihin niya dito. Okay, pakinggan natin. Viewers, so kamusta po kayo? Na-miss ko po kayong lahat. Na-miss ko po kayong lahat, sabay tawa. Parang wala namang sensor yun, Dave. Walang ka-sensor yun. Ganyan ka talaga magsalita. Okay? May sasabihin ka, hindi tatawa ka. Depende naman siguro sa tao yan. No? Sa mga nakakakilala kay Dave, sa tingin nyo, sincere ba yung kanya sinabi na na-miss daw niya kayo? Mga katekram. Okay? Depende sa inyo yan kung ano yung mararamdaman nyo, kung sincere ba yung sinasabi niya. Okay? Kasi para sa akin, parang
Parang hindi eh. Kasi after niyang sabihin yun, tumawa siya. Eh wala naman nakakatawa doon sa sinabi niya na, na-miss ko po kayo. Di ba dapat seryoso yun? Na-miss ko po kayo. Hindi naman joke yun eh. Oh, kasi kung joke yun, tatawa ka eh. Bakit siya tumawa? Di ba? Okay. Eh yun naman eh, napansin ko lang. Depende naman niya sa tao, okay? Kung paano i-adapt natin yung kanyang mga kilos at yung mga sinasabi. 'Di ba? O eh sabi niya kasi dito, oh, Shoutout po agad sa 1,441 viewers. So, kamusta po kayo? Na-miss ko po kayong lahat. na-miss ko po kayong lahat sabay tawa. Ano yun, joke? 'Di ba? Wala naman nakakatawa doon sa sinabi niyang na-miss ko po kayo. Dapat ano yun eh, makapagdamdamin, hindi tinatawanan. Okay? So, kayo po ang bahalang humusga, ano? So, yun po. Siyempre, unang-una sa lahat dito. Siyempre, gusto ko rin humingi ng tawad sa lahat. Ayun, humingi ng tawad sa lahat. Buti hindi ka tumawa dyan. Pero medyo nakangisi ka pa rin dyan. Ano? Sa akin kasi parang 50-50 pa siya kasi hindi ko naman alam yung galawan niya eh. Okay, kung paano siya magsalita ng mga ganyang seryosong usapan. Ano? O kapag seryosong usapan ba, kapag nagsasalita si Dave, ganyan ba talaga? Nakangisi pa din? Si Sir Tech Jun lang ang makapagsabi niyan at si Tatay Tekram. Okay? So, 50-50 ako. Kasi hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya eh. Kumbaga, kanina nga ito, di ako makapagsalita. Awkward ako sa inyo ito eh. Like, paano? So, yun dito, parang feeling ko din na, yun nga, meron tayong mga kanya-kanya tayong agenda sa buhay. Pero, iba pa rin talaga pag nagkaayos yung dalawang panig. Oo naman. Iba pa rin yung magkakaayos yung dalawang panig kahit may kanya-kanyang agenda. Doon sa salita na kanya-kanyang agenda, doon pa lang guys, no, wala nang balikan. Kanya-kanya na nga eh. Doon pa lang guys, kaya kalma-kalma tayo. Okay, doon pa lang. Kasi ang inaano nyo kasi, kumbaga parang iniisip nyo, parang pinapangamba nyo, baka bumalik si Gador o pabalikin si Gador. Doon pa lang guys sa sinabi niya na kahit na may kanya-kanya tayong agenda sa buhay, dapat magkasundo pa rin. Okay yon, which is maganda rin yon. Maganda talaga yon. Okay yung ganun. Pero doon sa sinabi ni Gador guys, doon pa lang kanya-kanya agenda. Ibig sabihin, hindi na talaga. Wala na talagang balikan. Magkakaayos sila pero wala nang balikan. Kasi nga, nabanggit na po ni Gador dito, may kanya-kanyang agenda. Okay? Malinaw? Parang sa basketball. Kapag nag-away kayo, hindi pwedeng hindi kayo mag-a-appear sa dulo. Oo. May tension. Pero, sabi Kumbaga parang game. Okay? Dapat game tayo, no? Sige. nga, kahit may tension, kahit ano man sabihin ng ibang tao, kung talagang yung both side is willing na mag-ayos, is okay lang din. Di ba, tita? Yes. Doon naman sa sinabi niya na yun, wala naman akong against doon. Okay? Wala namang, kumbaga, sinasabi ni Dave dito na kung gusto nung dalawang involved na tao na mag-ayos sila, sa kabila ng sasabihin ng ibang tao, walang magagawa yung ibang tao kasi kagustuhan nila yun. Ang pinopoint lang dito ng ibang mga katekram natin is, totoo ba? Totoo ba na talagang gustong makipag-ayos? Okay? Yun lang naman eh. Kasi parang nakukulangan sila, no? Sa mga sinasabi ni Dave at kinikilos niya, parang nakukulangan sila ng sensiridad. Yun lang naman siguro. Okay? So, sila Tech June, sina Tatay Tekram, ang makakaalam niyan, no? Ang Manalasas family, makakaramdam niyan kung talagang totoo ba itong sinasabi ni Dave. No? So, hintayin natin. Okay? So kahit, wala din naman ngayon, di natin maiwasan yan kasi nandyan sila eh. Di natin maiwasan yung mga taong kung ano sabihin, ganito, ganyan. Pero, andito naman ako hindi para sa sinasabi nila yan. Nandito ako para makipag-ayos. Nandito ako para hindi mapakita ng tao. Basta ako hindi po ako ano lang po ako. Kung hanggat kaya hanggat nabubuhay po ako, hihingi po ako ng tawad sa mga lahat ng tao. Okay, hanggat nabubuhay ka, hihingi ka ng tawad sa lahat ng tao. Okay? So, hanggat nabubuhay ka, malalim yan.
Kahit wala kang kasalanan, hingi ka pa rin ng tawad. 'Di ba? Okay? So, parang sinasabi nyo, hingi ka lang ng tawad hanggang sa mapatawad ka, no? Parang ganun. Okay? So, alam mo, Dave, para sa akin lang to guys, mga katekram. Yung humingi ka ng tawad sa Manalasas family na kung saan sinaktan mo, okay na sa akin. Okay? Sa mga katekram ko, sang-ayon ba kayo doon sa sinabi ko? Yung humingi ka ng tawad sa mga sinaktan mong, dyan sa Manalasas family, sa pamilya na kumupkup sa'yo at nag-alaga. Kasi, sila talaga yung unang-una mong nasaktan eh. Yung humingi ka sa kanila ng tawad masarap na rin sa pakiramdam ko yun. Hindi ko lang alam sa mga katekram natin, sa ibang mga katekram natin kung ganun din yung pakiramdam nila. Okay? Basta sincere yung paghingi mo ng tawad. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad sa amin. Sa akin. Hindi ko lang alam sa ibang mga katekram kung kailangan mong humingi ng tawad sa kanila. Kasi nasaktan mo rin sila sa ginawa mo sa Manalasas family. Pero para sa akin lang no need ka nang humingi ng tawad sa akin. Ipakita mo lang na totoo at sincere yung paghingi mo ng sorry sa Manalasas family sa mga pinagagawa mo sa kanila. Dahil nasaktan mo sila, good sa akin yun. Diba? Kasi unang-una, wala ka namang dapat ihingi ng sorry sa akin. Kasi kami, pinagtatanggol lang namin si Tatay Tekram. Okay? So, kung sino yung taong sinaktan mo, yung main character ng sinaktan mo, dapat doon ka talaga hihingi ng sorry. Okay? Di ko lang alam sa mga ibang katekram natin kung ganun din ang kanilang paniniwala dito. Okay, tuloy natin. Okay. So, yun. Kumbaga, dahil nga po sa nangyari, marami pong mga issue, no? Maraming batuhan at whatsoever. So, itong short na live po na ito, no, bago po kami magkahiwa-hiwalay, is a public announcement, no, na pwede na po nating tigilan or tigilan yung mga masasakit na mga salita, ano. Dahil ayun, naupuan na po yung mga bagay-bagay. So, wag na po kayong mag-alala na aabot pa to sa worst dahil both parties naman is nag-cooperate this time. Okay, ayun. Batay sa sinasabi ni Sir Tekjun dito, okay, is ina-announce na lang naman kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Okay? Ina-announce niya na hindi na magiging worse pa yung kalalabasan o patutunguhan nung pagkikita nila. Ibig sabihin, papunta sa pakikipag-ayos, papunta sa pag-aayos. Which is, yun nga yung sinasabi ko, ito yung positive side. So, ito yung piliin natin. 'Di ba? Kesa dun sa negative side. Na kung saan sasakit ang ulo natin. Gugulo tayo lalo, 'di ba? Makikipag-away, palitan ng hindi magagandang salita. 'Di ba? Which is nakakaumay at nakakapagod 'yun. At the same time, no, nakaka-stress, nakaka-depress at nakakagawa pa tayo ng hindi mabuti sa kapwa natin. 'Di ba? So, 'yun lang naman 'yun. Okay, kaya ina-announce ni Tekjun dito at wala akong nakikitang masama doon sa sinabi ni Tekjun dito. Okay, wala. Kundi positive lang. Okay? And sinasabi niya lang kung ano yung kaganapan. Alright? So, tuloy tayo, ano? So, yung pong ibang mga detalye ay mapag-usapan na lang po sa mga susunod na mga panahon. Okay. At isa pa nga pala, no, sa sinabi ni Tekjun dito, wala naman ako nakikita na gusto niyang pabalikin si Dave. No? Wala akong nakikita na gusto nilang pabalikin si Dave o si Dave gusto bumalik. Wala. Kasi nga si Dave, nung unang stanza na sinabi niya na kahit na may kanya-kanya silang agenda, dapat magkasundo pa rin sila. Meaning, wala nang balikan talaga. Magkasundo, magkaayos, okay na. Pero hindi na babalik doon sa dati na nasa Tekram house pa si Dave. Yun yung nakikita ko Yun yung nasisense ko dito. Okay? Doon sa salita ni Dave na yan. Alright? So, ang gusto lang ni Dave siguro dito talaga is makipag-ayos na rin. Alright? Tuloy tayo.
Ano? At napag-usapan na rin po yan kung kailan, kasi nag-aaral po si Kuya. So, doon po sa araw po na okay po ang kanyang schedule. So, ayun. Saka naman to, wala namang masama doon. Kahit lang sabihin nila eh. That's, buhay naman po nila yun eh. Ayun. Mali yan, Dave. Mali yung sinasabi mo na walang masama kahit anong sabihin ng tao sa'yo. Kinukontra mo na naman si Tech Jun eh. 'Di ba? Sinabi na nga ni Sir Tech Jun na tigilan na yung mga palitan na masasamang salita. Tapos ikaw, wala namang masama. Parang gusto mo pa bang ano 'yan? Gusto mo gusto mo pa rin na magsalita yung mga tao laban sa iyo para magmukha kang kawawa, 'di ba? Kinakawawa. Ano ba naman, Dave? No, isa 'yan sa ayaw na ayaw ko eh. Bakit hindi mo na lang kumbaga imbis na kontrahin mo yung sinasabi ni Tech Jun, sumakay ka doon sa sinasabi ni Tech Jun. Kumbaga, wag mong kontrahin. Okay? Kinokontra mo eh. Mali yan. Na wag sasabihin mo okay lang. Hindi okay yun, Dave. Kasi kung okay yun, hindi naman sasabihin ni Tech Jun niya na tigilan na. Kung okay yun. Ayan na naman, mali na naman yung ano mo eh. Nanggigigil na naman ako sa'yo sa ganyan mo eh. Kaya natitrigger yung ibang mga katekram na magalit sa'yo eh. Dahil sa mga ganyan mong salita eh. Imbis na, o nga po, Tito Tig John, ganito, ganyan. Eh, kinokontra mo pa. 'Di ba? Dapat hindi mo na kinokontra. Kasi nga, sinabi na nga ng Sir Tech Jun na tigilan na, tapos ikaw sasabihin mo, okay lang yun, okay. Hindi pwedeng okay yun. Kasi kung okay yun, edi hindi sana sinabi ni Tech Jun na tigilan na. Ikaw talaga oh. Kala ko ba na matalino ka, Dave? Ay nako, Dave. Talaga. Basta ako, hindi po ako pumunta rito para makipag-ayos lang. Pumunta po ako dito para mas maging maayos. Ayun naman pala, pumunta ka dyan para mas maging maayos. Eh bakit kinokontra mo pa? Yung sinasabi ni Tech Jun na tigilan na yung mga ganito, palitan ng salita. Bakit kinokontra mo pa? Bakit sasabihin mo pa na okay lang po yun, walang masama po doon. Di ba? Parang inuutusan mo pa kami, yung mga ibang katekram na, sige, tuloy-tuloy, palitan ng salita. Parang ganun. Eh, si Sir Tech Jun na nga nagsabi. Di ba? Tapos, ikaw, kukontrahin mo. Mali yun, Dave. Isipin mo yung mga sasabihin mo bago ka magbitaw ng salita. Wait lang pala. May moto kang binanggit nun. Ayusin nga natin. Ayan na. Eto na. Forget the past and enjoy your future. Ano ba ibig sabihin mo doon? Parang nakakasakit kasi ng Alam po. kalooban yun eh. Ayan, sabagay, dito naman tayo to. Face the reality. Ano to siguro? Parang... Pag siguro, I mean, ano to? Ano bang- Yung parang meaning niya talaga to na parang kalimutan ko na lahat. pati kami. Hindi naman to. Siyempre, nandun pa. Sinabi mo yan eh, kakalimutan mo sila lahat eh. Parang nanginig yung bayag mo tuloy ngayon dyan. Nung kaharap mo na si Tech Jun. Eh, nung hindi mo kaharap si Tech Jun, kung ano-ano sinasabi mo eh. 'Di ba? Kalimutan mo sila lahat. Tapos, nung tinanong ka, pati kami, anong sabi mo? Hindi na. 'Di ba? Dapat inamin mo na lang, opo, tito, nasabi ko yon. Pero, nasabi ko lang yun dahil sa emosyon ko at dahil sa mga wakwak na nasa likod ko. Dapat ganun yung sagot. Di ba? Di ba? Ay. Pa rin yung ano. Kumbaga yung mga masakit na salita. Sabi mo, di mo kami titignan eh. Mas mo gusto mo pang mabulag eh. Tumatawa ka pa dyan. Naku. Kaya 50-50 ka sa akin eh. Di ba? Kala ko ba matalino ka, Dave? Okay? Dapat pinapakita mo sa salita yan. Yung pagiging matalino mo. Okay? Hindi lang yung dahil perfect ka sa klase eh, pwede nang masabi ka ng matalino. Hindi yung porke 100% ka sa exam, eh matalino ka na. Depende yan sa pagsasalita mo, Dave. Makikita ang katalinuhan ng tao sa pagsasalita. Okay? Sa mga sinasabi. Okay? Eh, ikaw parang parang 50-50 eh. Tumatawa ka pa, tinatawanan pa Sir Tech Jun. Diba? Eh, kayo na humusga, mga katekram, ha? Siyempre nandun pa rin pa yung emotion eh. Real talk natin ka, Tekram. Nandun pa rin pa yung emotion. Pero, kagaya nga sabi ko kanina to, kumbaga, hindi lang ako nandito para makipag-ayos.
Baga masayusin mo. Ano? Hindi ka naruto para makapagayos. Masayusin. Masayos. Masayusin. Marami kang ipapaliwanag sa mga katekram. Ayan yung kailangang maipaliwanag mo ng maayos at madala mo ng maayos, Dave, yung sarili mo. Na talagang sincere ka. Ayusin mo yung yung pagsasalita mo. Pag seryoso yung usapan, seryoso, huwag tatawa. 'Di ba? Pwede ka naman tumawa kapag may joke time eh. 'Di ba? Piliin mo yung time na magsasalita ka din tatawa ka. Piliin mo yun. Yun lang yung may advice ko sa'yo. Okay? Piliin mo yung ganun. Halimbawa, may sinasabi kang seryoso and then bigla kang tatawa. Nakakaloko yun, Dave. Okay? Nakakaloko yun. Pwede ka namang tumawa after mo magsalita kung yung sinabi mo is joke. Okay? Hindi yung seryoso yung sinasabi mo, sabay tatawa ka sa dulo. Diba? Nakakaloko yung ganun. Okay? Alam mo. Alam mo po. Ayan. So, katekram, alam niyo naman yung mga bugso ng damdamin. Minsan at depende na rin sa sitwasyon na meron tayo. Kaya minsan, nakakabanggit tayo ng mga salitang, alam niyo na. Totoo naman yan. Kapag yung emotion natin is mataas, masasabi natin yung mga bagay na hindi na dapat natin nasasabi. Okay? Kaya, sa'yo, Dave, isipin mo maigi yung sasabihin mo. Okay? And then, alam mo, mga katekram, mabait naman yan, mga yan. Intindihin mo lang sila kung bakit sila nagagalit sa'yo. Kasi nga, dun sa ginawa mo. Dahil mahal nila si Tatay Tekram eh. Diba? And wala namang masamang ginawa si Tatay Tekram sa'yo, pero pinapasama mo sa tao. Okay, kasama ng mga wakwak na nasa likod mo. Itong mga wakwak na nasa likod mo, imbis na ikaw yung ma-impluensya nila, dapat ikaw yung nakaka-impluensya sa kanila. Kung ano yung mga natutunan mo dito sa Manalasas family. I-ano mo sa kanila. Hindi sila yung nakaka-impluensya sa'yo. Sila yung nakaka-impluensya sa'yo eh. Di ba? Di ba? Dapat kung ano yung mga natutunan mo sa Manalasas family, yun yung itinuturo mo sa kanila na kapag may sinasabi sa, ay, hindi pwede yan, ganyan. Ninong, hindi pwede yan, ganito po kasi yan. Daisy, hindi ganyan. Di ba? Dapat ikaw yung mag-ano. Kung matalino ka ha. Kung matalino ka mag-isip. Okay? Ano pa? Ano nararamdaman mo ngayon? Anong nararamdaman mo ngayon? Wala. Ano lang to? Ano nararamdaman mo ngayon? Medyo kabado ka ba? Medyo parang awkward? Hindi naman to. Parang mas gumaan lang po. Di ba? Parang wala lang nangyari, hindi ka man lang kinabahan, hindi ka man lang na-awkwardan sa mga nangyari after nun na mga sinabi mo, Parang wala lang. Ano yun? Parang sanay na ba sina Tatay Tekram, ang Manalasas family sa mga ganun salitaan mo? Kaya hindi ka naman kinabahan, hindi ka naman na-awkward, ganun. Diba? Ano iisipin na naman ng mga katekram natin yan? Na nagmamahal kay Tatay Tekram. Anyway, ito nga yung sinasabi ko, sa mga katekram natin, Pipili lang naman kayo eh. Dito sa nangyari na ito, dalawa yan. May negative side at may positive side. So, pipili lang kayo sa dalawa kung saan kayo. Mas gusto nyo ba sa positive side, which is makakapag-ayos sila? O sa negative side na tuloy-tuloy lang yung gera, tuloy-tuloy lang yung palitan ng hindi magagandang salita. 'Di ba? Pipili lang kayo, guys. Kasi dito sa nangyari na ito, may positive side at may negative side talaga. May positive comment, may negative comment na hindi talaga maiiwasan. Pero para sa akin, guys, mas piliin natin yung positive. Kasi, mas masarap sa pakiramdam na maging maayos pa rin. Kahit na walang balikan. Okay? So, hanggang dito na lang muna mga katekram ha. And yung susunod na part ng ating video is abangan nyo na lang po. Maraming salamat kung kayo po ay nakarating sa
dito sa video na to. Thank you so much. Thank you so much po. At ayun. Wala na akong idadagdag pa. Kung meron kayong mga suggestion, comment, positive man yan o negative, i-comment nyo lang po sa comment section natin. Okay? At bibigyan natin ng reaksyon kung sakali. Okay? So, alam ko na talagang marami pa rin ang hindi nagustuhan na makita si Dave sa live ni Tech June. Pero isipin natin, no, na mas maganda pa rin yung magkaayos sila. Okay? And wag muna nating isipin na pababalikin si Dave o babalik si Dave. Wala namang sinasabing ganun at walang ina-announce na ganun. Ang sinabi lang po nila is tutuldukan lang yung mga bagay na kung saan batuhan ng hindi magandang salita. No, tutuldukan lang nila yon. Kumbaga, sabi nga ni Dave, magkaiba man yung agenda nila sa buhay, mas maganda magkaayos pa rin. Okay? Meaning, magkaiba. Meaning, hindi na magkasama. Magkahiwalay. Okay? So, doon pa lang sa salita na yon, makakakuha na tayo ng idea na hindi na talaga, wala nang balikan talaga to. Okay? Magiging maayos sila, pero hindi na tulad na dati na si Dave ay nasa Manalasas family o babalik pa. Okay? Siguro wala nang ganun. Alright? So, yun lamang po. Kung kayo po ay may mga side comment, ayun nga po, i-comment nyo lang po sa baba. I love you all, mga katekram. And, syempre, protect pa rin natin si Tatay Tekram laban sa mga mapanirang tao. Okay? Kasi yung iba dyan, bibigyan nila ng negative comment to. Itong video na to. Okay? Panigurado yan. Alright? So, yun lamang po. And, good night po sa inyong lahat. And, bye-bye. Until next video. Bye, guys.